Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang babaeng taga-squatter makikipagkasundo sa isang lalaking mayaman na nadukutan ng kanyang kaibigan para hindi makulong ito. Ano ang magiging kapalit ng kasunduan niya sa mayamang lalaki upang iligtas ang kaibigan? Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang Saved by the Boss. Pinagmasdan ni Andy ang lalaking nakaharap sa harap niya. 5 talampakan at 3 pulgada lang ang kanyang taas, kaya halos tingalain niya ito. Mahigit 6 na talampakan siguro ang taas nito. Maputi ito, magulo ng bahagya ang buhok nito na hanggang batok ang haba. Parang kababangon lang nito mula sa higaan o sadya lang ganon ang ayos ng buhok nito. Lalo lang nakadagdag iyon sa apil nito. Marahil ay nasa early 30s lang ito. Mali ang unang nasa isip niya na matandang negosyante ang makakaharap niya. Dumako ang kanyang tingin sa gwapong mukha nito, pababa sa suot na dark blue long sleeve na nakataas hanggang sa mga siko nito at nakatakin sa itim na slacks nito. Itim din ang sinturon at pares ng sapatos nito. Kung ito nga si Romel Cortez, masasabi niyang bagay rito ang pangalan nito. Natitiyak niyang mamahalin ang lahat ng suot nito. Maging ang paghinga yata nito ay hindi matatawaran. At kung totoo ang mga Greek gods, isa ito sa mga iyon na nagkabuhay sa harap niya. I'm not standing here to satisfy your keen eyes, young girl. I'm too busy for this, wika nito at saka na may awang. Napapitlag siya sa pagkagulat. Nahimigan niya ang inis sa boses nito at hindi iyon maikakaila ng paniningkit ng mga mata nito. Bigla siyang nahiya. Siguradong nahuli nito ang hayagang paglalakbay ng kanyang mga mata sa kabuuan nito. Good morning, sir. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Bakit ba simula nang pumasok siya sa gusaling iyon ay hindi na siya kumilos ng tama? At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng panliliit na hindi pa nangyayari sa kanya kahit sino pa ang kaharap niya. What is this, Melissa? Nasa schedule ko ba ang makipag-usap sa babaeng ito? Naiirita ng tanong nito sa babae. Sir, kanina ko pa po siya sinasabing busy kayo, pero nagpilit po siya. Kandautal ding sabi ni Melissa. Nahimigan niya ang takot sa tinig nito. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya na para bang sinasabi na, ang kulit mo kasi. So tell her to leave now. Marami pa akong importanteng bagay na dapat gawin. Kahit ba ang simpleng bagay na iyon ay dapat ko pang ituro sa inyo? Sinulyapan siya nito bago ibinalik ang tingin kay Melissa. I'm sorry, sir, hinging paumanhin ni Melissa. Walang kasalanan dito ang sekretarya mo. Ako ang nagpilit na makausap ka, sabat niya. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para tapatatagin ang kanyang tinig at salubungin ang naniningkit na mga mata nito. Marahil ay dahil sa ibaba pa lang ay halos maliitin na siya ng receptionist at hanggang doon ay parang hayop naman kung ituring siya ng taong hinahanap niya. Walang masama kung magiging matatag siya sa harap ng mga ito. Pare-pareho lang silang tao. Nagkataon lang na mas pinalad ito na magkaroon ng maraming pera. Gusto niyang sisihin si Nika. Pero para ano pa, pumunta siya roon para iligtas ito sa posibleng pagkakakulong ng tuluyan, kaya iyon ang dapat niyang gawin. I'm not talking to you, miss, mariing sabi ng lalaki. Pagkatapos ay tumingin uli ito kay Melissa. Alam mo na ang dapat mong gawin. Kayo ni De Los Santos, mariing sabi nito na sinulyapan pa ang nakayukong gwardya. But we have to talk, malakas na sabi niya na nagpahinto sa akmang pagpasok uli nito sa conference room. Miss, please, pakiusap sa kanya ni Melissa. Nahimigan na rin niya ang pagkainis sa boses nito. Tinangkapan nitong pigilan ang kanyang kamay. Maging ang gwardya ay palapit na sa kanya.
It's now or never, sigaw ng kanyang isip. Mabilis siyang lumapit sa lalaki. Stay put! Malakas na utos nito sa nagpahinto sa kanya. Isang dipa na lang ang kanilang pagitan. Guard! Alisin mo ang babaeng ito sa harap ko. Galit na utos nito. Tayo na, miss. Hinawakan siya ng mahigpit ng gwardya. I'm pregnant, Mr. Curtis. Sa wakas ay nasabi rin niya ang insensasyong sasabihin niya. Narinig niya ang malakas na singhap ni Melissa. Binitawan naman siya ng gwardya. Lumingon siya. Maging ang lalaking nakasabay niya sa elevator ay halatang nasyak sa narinig. Namayani ang nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog ng aircon ang maririnig sa paligid. What? Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin nito. Napuno ng pagtataka ang mukha nito, ngunit agad ding naglaho iyon. Gusto niyang pagsisihan ang nagawa. Sa katunayan, nais niyang tumakbo palabas nang makita niya ang nanlilisik na mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tumaas baba ang dibdib nito dahil sa pinipigilang galit. Tiningnan nito si Melissa. I-cancel mo ang lahat ng appointment ko ngayon umaga, Melissa. Binalingan siya nito ng tingin. And you, napaatras siya. Pumasok ka sa loob, maautoridad na utos nito. Halatang sanay na itong pasunurin ang sino mang kausap nito dahil maging siya ay walang nagawa kundi sumunod dito. Para siyang robot na lumakad papasok sa conference room. Ni hindi ito tumabi para bigyan siya ng daan sa pinto kaya pinagkasya niya ang kanyang katawan sa maliit na awang. Hindi na iwasang magkadikit ng kanilang mga braso at tagiliran. Para siyang napaso. Bumungad sa kanya ang isang mahaba at oblong na conference table. Wala sa ayos ang ilang swivel chair niyon. Siguradong iyon ang ginamit ng mga kamiting nito kanina. Nasa loob siya ng malaking conference room na may makapal na salamin na nagsisilbing pader at bintana. Marahil ay tanaw ang kalsada sa ibaba niyon. Nagulat pa siya nang marinig ang pagsara ng pinto. Nalingunan niya ang lalaki na nakatayo sa kanyang likuran. Maupo ka, sabi nito sa mapanganib na tono. May palagay siyang anumang oras ay maaari itong sumabog dahil sa ginawa niya. Pero iniisip na lamang niya na nagawa niyang kunin ang ilang oras nito, hindi nga ba't pinakansila nito ang mga appointments nito, kaya dapat na siyang samantalahin ang pagkakataon. Umupo siya sa swivel chair na malapit sa pinto. Mas madali siyang maririnig ng mga tao sa labas kapag may ginawa itong masama sa kanya at sumigaw siya. Pero sino naman ang tutulong sa kanya? Siguradong walang magkakalakas ng loob na pumasok doon. Napatingin siya sa glass wall. Mahihirapan siyang basagin iyon para tumalon kung sakasakali. Lihim siyang natawa sa kanyang naisip. Ipaliwanag mo sa akin ngayon ang sinasabi mo kanina sa labas. Tiyakin mo na magugustuhan ko ang sasabihin mo dahil kung hindi ay may mga pulis na dadampot sa iyo sa ibaba. Diretso sa kulungan ang bagsak mo, wika nito. Dumadagungtong sa loob ng silid ang boses nito. 2 swivel chair ang nakapagitan sa kanila. Napalunok siya. Parang bigla nanuyo ang kanyang lalamunan. Alam niya na hindi ito nagbibiro. Sinika nga ay nagawa nitong ipahanap at ipakulong. Siya pa kaya na naglakas loob na pasukin ang teritoryo nito. Naghihintay ako, miss, at huwag mong sayangin ang oras ko. Ako nga po pala si Andrea Medrano, pakilala niya sa sarili. Hindi kasi niya alam kung paano uumpisahan ang sasabihin. Hindi ko kailangan ng pangalan mo. Paliwanag ang kailangan ko kung bakit mo sinabing buntis ka. Galit nang sabi nito. Nasabi ko lang iyon para mapilitan kang kausapin ako. Nakayukong sagot niya. Hindi niya magawang tumingin ng diretso rito. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Kilala mo ba kung sino ang kaharap mo? Napilitan siyang mag-angat ng tingin dito. Namumula ang mukha nito dahil sa galit. Tinatanong kita, babae. Alam mo ba kung anong iskandalo ang ginawa mo? Napapitlag siya at saka huminga ng malalim bago sumagot. Andy, ang pangalan ko at alam ko na kayo si Romel Curtis. Mahinang sagot niya kahit pakiramdam niya ay napakasikip ng malaking silid na iyon para sa kanilang dalawa.
Wala akong pakialam kung ano ang pangalan mo. Dahil gusto mo lang akong makausap ay gumawa ka ng kasinungalingan. Ngayon pa lang ay gusto na kitang ipadampot sa mga pulis dahil sa panggugulong ginawa mo sa opisina ko. Sabi nito na naniningkit pa rin ang mga mata. Please Mr. Curtis, pakinggan po muna niyo ang gusto kong sabihin, pakiusap niya. I'll give you 1 minute para magsalita at kapag wala kang magandang nasabi, you'll be sorry sa katangahang ginawa mo. You acted like you're from the Islam. Umahon ang galit sa kanyang dibdib dahil sa pang-insulto nito, subalit pinigilan niyang sumbatan ito. Siya ang pumunta roon at siya ang may kailangan, kaya sa ayaw at sa gusto ay dapat niyang tanggapin ang panlalait nito. Ngunit hindi na niya napigilan ang paniningkit ng kanyang mga mata. Parang bigla siyang nagkaroon ng lakas na harapin ito. Gwapo lang pala ito, pero napakasama ng ugali nito. Tungkol kay Nika ang pinunta ko rito, Mr. Curtis, pag-amin niya. Tama na ang ginawa niyang pagpapakumbaba. Hindi sapat na dahilan ang paghingi niya ng pabor para payagan siyang maliitin nito. What are you talking about? Kunot noong sabi nito. Si Nika, yung mandurukot na pinakulong mo sa Quiapo. Labag man sa kalooban niya na gamitin ang salitang mandurukot ay wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan sabihin niya iyon para maalala agad nito ang tinutukoy niya. Hindi ito kumibo. Parang may malalim na iniisip. Naalala ko na. So, what are you doing here? Baliwalang tanong nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa bagay, noong makita pa lamang niya ang gusali nito, ay naisip niya nang hindi mahalaga rito ang nawalang pera rito. Barya lang iyon para dito. At sa katulad nito na lubhang abala, hindi na nito pag-aaksayahan ng panahon ng isang small tip time na tulad ng kanyang kaibigan. Nakakulong po ngayon ang kaibigan ko, sagot niya. Kahit suntok sa buwan ay lihim siyang nagdarasal na sana ay mapalambot niya ang tila batong puso nito. I know, dapat lang iyon sa magnanakaw na katulad ng kaibigan mo, matigas na sabi nito. Napangiwi siya. Masakit talagang magsalita ang milyonaryong ito. Mata pobre, anang isip niya. Pero hindi talaga siya masama, sir. Napilitan lang siyang gawin iyon dahil sa kahirapan. Cliché, wika nito sa sarkastikong paraan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? High school lang ang natapos ko, sir. Pero alam ko kung ano ang ibig sabihin noon sa Tagalog. Inis na sabi niya. Mata pobre talaga ito. Good, sabi nito na inuuga-uga pa ang kinauupaang swivel chair. Kaibigan mo siya. Ang ibig sabihin ay pareho kayo ng trabaho. Hindi ito nagtatanong, mas kumpirmasyon ang nasa likod ng tinig nito. Tumaas pa ang isang kilay nito nang sabihin iyon. Magkaibigan kami, sir. Pero hindi ibig sabihin nun ay mandurukot din ako. Kaya huwag kayong mag-alala. Ligtas ang wallet mo at ang mga gamit mo rito. Hinaluan niya ng sarkasmo ang kanyang tinig. Masyado na siyang naiinsulto sa mga sinasabi nito. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko kung bakit ka pumunta rito, sabi nito na parang hindi narinig ang kanyang sinabi. Alam ko pong mali ang ginawa ng kaibigan ko. Kaya nga po pumunta ako rito para humingi ng dispensa at para makiusap na sana ay bigyan niyo siya ng pagkakataong makapagbago. Sa pagkakataong iyon ay nagpakumbaba na naman siya sa harap nito. Gusto mong iurong ko ang reklamo ko para sa kanya? Para ano? Para mandukot uli siya sa Quiapo. Natitiyak ko na hindi lang ako ang naging biktima ng kaibigan mo. Nagkataon lang na nasa akin siya minalas. Mas mabuting magbagong buhay siya sa loob ng kulungan. Matigas na sabi nito. Unti-unti nang naglalaho ang natitirang pag-asa niya. Aalis yata siyang bigo. Tapos na ang 1 minuto. Siguro naman ay malinaw na sa iyo ang sagot ko at wala tayong dapat pag-usapan. I'm too busy so you can go now. Pagtataboy nito sa kanya at tumayo ito. Tumayo rin siya at humarang sa daraanan nito. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo, Mr. Curtis. Basta pakawalan lang ninyo ang kaibigan ko. Kahit magpaalipin ako sa iyo habang buhay, para lang mabayaran ang perang nawala sa iyo ay gagawin ko.
Mabilis na sabi niya para mapigilan ito sa tangkang paglabas. Tinitigan siya nito. Kapag kuwan ay bumuntong hininga bago nagsalita. Bakit mo ginagawa ito? Magkaibigan lang kayo, di ba? Dapat ay ang mga magulang niya ang pumunta rito at nakikiusap, hindi ikaw. Sabi nito, mababa ang tono nito, kaya nagkaroon uli siya ng kaunting pag-asa. Patay na ang kanyang ama, si Tia Maria naman ay hindi magawang humarap sa inyo dahil sa matinding hiya, sagot niya. At bakit ikaw? Pwede ka namang manahimik na lang. Sila na lang ang natitira kong pamilya. Kinupkup nila ako nang maulila ako. Kaya nakahanda akong gantihan ang mga tulong na binigay nila sa akin. Pinagmasdan siya nito. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Naaasiwa siya sa ginagawa nito, kaya nagbaba siya ng tingin. Gagawin mo ang lahat para sa kaibigan mo. I heard it while ago. Nagtaas uli siya ng tingin. May nakita siyang kislap sa mga mata nito. Sigurado siyang naaaliw ito. Kung para saan iyon ay hindi niya alam. Tumango lamang siya dahil parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Kinabahan siya. Baka may binabalak ito na masama. Kukunin kitang bodyguard, sabi nito. Bodyguard? Nagulat na tanong niya. Tama ba ang narinig niya? Seryoso ba ito? Yes, lady guard, sabi nito. Sinundan niya ito ng tingin nang bumalik ito sa pagkakaupo sa swivel chair. I have a younger sister, my one and only sister. Monica is a rebel girl. Wag mo nang itanong kung bakit dahil alam ko ay wala akong maibibigay na sagot sa iyo. Hindi siya kumibo, hinayaan niyang magpatuloy ito sa pagsasalita. Hindi naman talaga bodyguard ang dapat itawag sa iyo. Actually, mas bagay sabihin na spy. Yes, gusto kong i-report mo sa akin ang lahat ng ginagawa niya. Ha? Bakit hindi detective ang kunin mo? Hindi pa rin siya makapaniwala sa naririnig. Matino ba itong kausap niya o baka naman niloloko lang siya nito? Hindi lang ganon kadali ang gagawin mo. Kapalit ng kalayaan ng kaibigan mo ay bibigyan kita ng 1 buwang palugit para mapagbago ang kapatid ko. Make her a fine young lady. Kapag hindi mo nagawa iyon sa loob ng 1 buwan, masanay ka na lang dalawin sa kulungan ang kaibigan mo. Dagdag na sabi nito na parang hindi narinig ang kanyang tanong. Bakit ako? Kung ikaw nga hindi magawang baguhin ang kapatid mo, ako pa kaya? Bakit hindi ka nalang kumuha ng professional na ayos ng buhay niya? Hindi siya nakikinig sa kahit sino, kahit sa akin. And I'm afraid na maling tao ang sinamahan niya. Sabi nito na parang hindi narinig ang tanong niya. Tumingin ito sa ibang direksyon. Nahuli pa niya ang sandaling paglamlam ng mga mata nito. Pero bakit ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Ano naman ang magagawa ng isang high school graduate na katulad niya para ayusin ang buhay ng isang spoiled brat na kapatid nito? Ang alam lang niya ay magpatakbo ng tricycle at kumpunihin iyon kapag nasisira at itinitirik siya sa daan. Binibigyan ko lang ng pagkakataon ang kaibigan mo. Tinatanggap mo ba ang trabaho? Naghahamong tanong nito.